Will you name one? Mr. Agkawili, di ba assignment yun dyan? Tap nagkakopya yun. Mr. Agkawili, will you name one? Tanda ka, Mr. Agkawili? When i-absent ka. Ma'am. Ana? Ana, Mr. Agkawili? Ano yun, ma'am? Inopen ko lang, mic ko nga minto, ma'am. Oh, anybody, okay. No, di ret sa mong bad. Sino, ti makaibagat may isa. Di ba, actually, sinabi ko na noon no, bago kayo mag-assignment. Ano yung una? Any, no? Jack Mangig, Mr. Agkawili, at sasao ka ba? Pati ano, no, di yung kahit ti aguni, di magkita mic you can just type your answers. Who wants to name one? Sig, ano, alaong kayon summit, ano, ubrayo, ada kayo, no, awan kayo. Ayan, mas malakas, I'm waiting for your answer. Okay. Will you name one soil classification system? As to soil classification, so that's one. Hanapay. Unified Soil Classification System, or USCS, yes. And then, what's the last one? Yung isa. Okay, so USDA, or the US Department of Agriculture classification system. Actually, meron pang meron pang isa. It's the Massachusetts Institute of Technology. Meron yung MIT, meron din silang soil classification system. Okay, kasi parang sila pioneer sila sa engineering yung sa MIT, Massachusetts Institute of Technology. So yun yung apat. Pero yung talagang frequently used na soil classification ay yung tatlo na nabanggit ninyo. So yung AAS2, yung USDS, at saka yung USDA. So I've uploaded yung mga methods of determining the percentage gravel, sand, silt, and clay for the three soil classification systems. Now, medyo may pagkakahawig naman, lalo na yung sa USDA at saka AAS2. Now, actually, yung USDA, it is intended for department for agriculture. Pero pwede rin nating i-adapt, ina-adapt din sa engineering. Pero ang pinaka frequently used is the AAS2. That is for highway subgrade kasi kinakailangan yung AAS2 soil classification for highway purposes. So yung Unified Soil Classification System, ano lang yun, mga code, may mga code, CODE, yung classification system na yun. Okay? So you will see, may pagkakahawig, yung mga soil classification system. So yung yung AAS2 soil classification system is ano ba yun? It is one of the first engineering classification system which is intended specifically for use in highway construction
Okay? So talagang ginagamit, no, ng AAS2. So sa mga highway project. So under AAS2, tinitingnan yung or ginagamit yung grain size distribution at saka yung Atterberg's limits. No? Yung Atterberg's limits hindi pa natin na-discuss. No? We will discuss that later. No? So tapos ina-assign kung ano yung group classification or group index of the soil. So makikita nyo na yung siguro naman may hawak na kayong yung hard copy, no, ng mga soil classification. Sinabi ko sa inyo last time, okay, na yung groups classification ng AAS2 ranges from A-1 to A-8. So yung A-1 na group, those are best soils. No? Yung extreme, yung malayo na A-8, yun yung mga worst na soil. Okay, so from best to worst soils. Okay, so ano naman yung group index na makikita, masosolve natin siya. So yung near zero or zero, it indicates a good soil. Okay? While yung mga values na 20 or more na group index, it indicates a very poor soil. But a soil that may be good for use as a highway subgrade may be poor for other purposes or even vice versa. Okay? So, dito, yung AAS2 system, no, rene-require na a portion of the soil must pass through a 3 inches sieve. Okay, but if any material does not pass the 3 inches sieve, yung ano niya, yung percentage by weight niya should be noted with the classification. Okay, so medyo okay naman yung AAS2 basta hindi lang siya ano ba yun? Kasi yung ano ba? Nawala ako. So parang okay din naman, no? Titingnan lang natin yung mga number, yung may mga passive, no? Number 10, number 40, number 200 na passive. Okay? So, yung ano naman, how about yung sa Unified Soil Classification System? Hawak ko itong soil classification system na may ASTM designation. Okay? Yung USCS naman, it is also frequently used in the engineering and construction fields. Okay? So ang classification niya, kagaya rin ng ng AAS2, it's on the basis of coarse and fine-grained soils and rating the 4 common groupings of soil. Ano yung 4 common groupings of soil? We have the gravel, sand, silt, at saka clay. So para yun yung 4 groupings na common. So nakikita nyo sa USCS na may mga group symbol tayo like GW, which represents a well-graded gravel. May mga GP, GM, GC, SW, etc. etc. Meron pa tayong PT. So parang nakakategorize siya into coarse-grained soils at saka fine-grained soils. So you will notice na parang yung nandun din yung mga grain size distribution niya. So it should fall sa lahat ng ito. No? And then, nakikita din natin yung CU
ano na yung CU? Parang nakalimutan ko na yung CU yata. Parang yung nalipatak na kay CU tayo. Malagip kong tulata. Matiagkangal dito. Paano na to? So, makita tayo, naka-ado DJ chart, makita tayo. Anyway, no, we will just discuss that, no, by using some, by giving you some examples. Right? So, yung USDA naman, parang ito yung pinakasimple. Kasi, no, so, parang yung chart natin, naka-triangle, no? Triangular chart siya. Meron siyang tatlo na pipiliin lang. It is the percent clay, percent silt, at saka percent sand. Okay? So, yung pag percent silt, no, doon mo siya ilalagay, no? Kasi naka-scale siya from 10, from 0 actually to 100. So lahat, from 0 to 100. Percent silt, percent sand, at saka percent clay. So ang titignan lang natin is yung, sige, mamaya na lang. Mamaya na lang ha. Okay. So yan. So let's, siguro nakita nyo na, clear met pa nagsaw. Clear met lang pa nagsaw. Okay. When, ma'am? Yeah. So, yung sa sinolve ko, actually, para before yung meeting namin, nag-solve na ako para at least makita nyo, no? I-review lang natin, ha? Okay, so I will share my screen. Tapos, nagta-type na ako ng problems sa AAS ko naman. Okay. Pero may kayo, may copy na kayo sa USDA at saka AAS ko. Para clear na stop no datayo ti ag-solve to naman. So ayan. Yan, that's the problem. Okay. So if, wait lang. Hindi din i-visit ko. So, uunahin natin yung USDA. Okay? So, sabi dito, let us classify the following by using the USDA classification system. So, the soil has a particle size distribution of 20% gravel, 10% sand, 30% silt, at saka 40% clay. Now, itong problem na to, naka-indicate na, no, yung mga percentage, yung mga size distribution. Pero pag tinignan niyo sa problem number 2, hindi. Okay? Pero alam naman natin from USDA, andun yung mga ranges, percentage of gravel, sand, silt, at saka clay. Okay, so makikita natin. And then later on, let's classify the soil. Okay, so I hope you have reviewed yung yung triangular chart ng USDA. Kasi na ako tiningnan ko na kung saan mapupunta yung mga sizes ng mga sand. Okay? So we are going, so based from this distribution, kasi meron tayong 20% gravel. Okay, so to determine yung mga percentages of sand, silt, and clay, okay, so ito yung magiging formula natin. Sand size, pag given yung percentage ng gravel, so to determine the sand size, we get it's the percentage of sand divided by 100 all over
100 minus percentage of gravel times 100%. So, nag-compute na ako, 10 times 100 over 100 minus 20 is 12.5%. No? Tapos ito naman, pag silt size, percentage silt over 100 minus percentage of gravel. And then to determine the percentage of clay, and we have this one, clay size. And we have the sand size is 12.5%. The silt is 37.5% and 50% for the clay size. Now, to classify the soil, no? So, yung sand size nasa baba, di ba? Nasa baba na line. Okay? So since nasa baba, we are going to draw, no, a line. Ilan yan? 12.5. So, makikita nyo, i-approximate natin kasi between 10 to 20, kukunin natin yung 12.5. 15, ayan, so, Goodwin Tepel at 15, tapos Goodwin Tepel 10. And then, pa-diretso. No? We draw a line parallel to the percentage of silt line. Side. We draw a line parallel to the percentage of silt line. Side pala, side. Okay? So, yung right side, yes, ng triangle. So, yun ang muna. Diretso yung latan. So, and then next, we again draw. So, from the silt side, we will locate 37.5%, and then we draw a line parallel to the clay percentage of clay side. Nawatan. Okay. Parallel. Siyempre, hana ka parallel. Okay. Yan. Diretso lang tayo. Pababa. Okay. Tapos, ni clay naman, we will look for 50% at least exacto. And then, we draw a line parallel to the sand side. Gets nyo? Okay. Nawatan nyo? Tapos, notice na nag-intersect the EJ clay part, clay area. Nakita yun? Na kayo. Hindi kayo makita niyo. Tinadasyo. Anathaan, Miss Malakas. Kaya. Ano ka ito kasi? Miss Malakas, dijahaan. Diyak nakita rin tayo. Tinadasyo. Do you have video the USDA? Ang kitaan nyo? Okay. Dati, kung ito ipakita mo lang yan. Wait lang. I will just ipangkitaan nyo. Wait at ipakita mo lang yan. At in-upload ko itay. Di ba in-assignment ko kada kayo? Regata siya na naman ini. Soil classification system. Wait lang stop ko dito. And then I will share. Share ko dito. Dijay? Kasi manood nga papa. Di dapat. Pang babae na.
Dalawin. Ay, sorry, nag-ibya ako. Okay. Data, iso data, Miss Malakas. At di ba insent ko, although, kirain tayo ana kami data, ala, wala data, jakmat makita data. Saka, the answer tayo, 30, ano tayo, ano data ya? Right. Solve problem. 12.5%. Ito isurat ko man lang yan. 12.5% sand, 37.5% silt, clay is 50%. Okay. Parang may kabes. Ano lang may kabes na. Ayaw. So, nakitaan tayo class, barbaring kitain tayo dito 12%, 12.5% seal. O, dito seal. And, mabalinak ba nga? Okay. So, ay sand gayang. 12.5 sand. Okay, between 10 to 20. O, no, gudwa na data ya. Makikita yo? Makikita yo data ginoringak. When aya? When ko na yung Ma'am, sa bali man nga kulay. ay sa bali nga kulay, okay. Tapos malasin, ma'am. Okay. Ma'am, thank you. Okay, welcome. Nakakulay red. Yan. Okay. Narod at balbaliwak marod. Yan. Red. Got it. Red. Oh, intayo deti sand nga 12.5. So, gudwain tayo ni 10 ken 20. Agbalin nga 15 detan. Okay. Gudwain tayo pa ni 15 ken 10. Oh, design. Okay. So, since haanap deta. Tapan, idiretso tayo ang agpangato. Diretso tayo pangato. Ako, sorry for the, makasalitan mo do. Okay. Deta tayo 12.5. Gets nyo? Yung nagkamali lang dyan, panang isurat ko. 12.5. Okay, ibagak man lang yan. This is now 12.5% sand. Okay? Yan. Intayomet detay yan? Seal. Deti ni sand intayomet ken ni seal 10. No, ni seal 37.5%. So 37. So 37, 35 data. Gudwain tayo. Let's say that dito yan ni 37.5% seal. Okay? So, at tandaan tayo no agi projectile line ken ni sand parallel ken ni silt nga side. Okay? No agi projectile line ken ni silt parallel ken ni clay nga side. Okay. So, ikasday ko na. So, ayan. Okay. Saan nga na plastar? Dapat talaga 50 data. Okay. Tapos, intayo ken ni clay, 50%. So, detoy get
50% clay. Okay? So, project tayo. Okay? So, pardon my drawing. So, makita tayo, adda dita. Let's say, deta latan. So, this is the point of intersection of the three lines. Okay? So, you will see nga ni clay ket adadti nga part. Adtoy, adadta, ken adadta. So, meaning deti kadakkelan na iti nga to. Clay. Deta ni clay deta. Okay? So, the classification na, no, deti nga tawag na di yan, deti nga sample, okay, ket clay. Okay? So, the classification na clay, so deta clay. That's it. Wala ko piyain yung ket, no, screenshotin. You want to have a copy of that. Ay, blurred ba? Anyway, kumita kayo tulat tangaro di. Kasi tangaro. Na blurred. Yes, ma'am, blurred. Kumita kayo tulat tangaro. Ti kopyayon nga nakaskasta. Nga na lawlawag. USDA triangular chart. Well, ma'am. Sige, ma'am. Kaek man lang yan. USDA. Triangular. USDA triangular chart. Dagiti ni dagiti adati images. Napimpinas tayo. Wait. Copy. Wait lang. Para napimpinas tayo. Wait Napimpintas. Nagbinaliktad but it's okay. Nagbinaliktad dito Okay lang naman. At least, soon to met like it is all. 60, 40. Basta, reat, ipakita ko dito niya. Isublimate drawing. Siya na, ngem dakdakkel ti kuana dito ha, ay sa bagay, so may tagatiso. Ngem dakdakkel ti scale na dito, division na dito by 20. Dito mo, di kita dito maget by 10. Pero isumet la iso. Ngem, dito kita tagsino kat ti silk and clay, pero isumet la nga iso. Nagsino kat met dito drawing na. Parang mirror na dito. Okay lang. Isumet la iso. Now, so let's start. 0 to 20. Good one. Eh? Yan. 10 data. Okay? 0 to 10. Tapos 12.5. Ayan. 10 data. Eh? Good one. Ekman data. 15. Madigati. Yan. Tapos good one tayo data. Yan. Ipangato tayo. Pangato. Parallel to the silk. Yan. Yan. Okay? So, detay 12.5 12.5% na sun. Okay? So, ti drawing ti line no alalain ti percentage ti sun parallel kay ni silk nga side.
Ayan. Okay. Tapos, ni-silt, 37.5. Okay? So, ni-silt, 37.5. 30 data. Mati mana. Okay. Ayan. Ayan. 30. Tapos 40, 35. Basta. Siguro. Ayan. So, data, if we are going to draw a line on the side of the silt percentage, we draw a line parallel to clay. Ayan. Parallel can be clay. Okay? Parallel can be clay. Kung nakikita hanggang na nag-parallelen. Yan. Parallel can be clay. Ayan. Yan. So, ori, basta, so detoy ket 37.5% nga silt. Okay? And then, after that, we will now draw the percentage of clay, yung clay size, 50%. Ayan. Okay? So, detoy, 50% nga clay. So, we are going to draw the line from the clay, and it should be parallel to the sun side. Okay? Pag plastare-klatan, Diyan kami makaplastar ti ko, pasensya. Takay ito na tati, mang straighten. Basta tilang point ko ket tak na maawatan nyo. Okay? Yes? So, deti point of intersection na, kasi nag-usarap tayo, straight line itap tayo. So, talaga, interclate yan. So, ito yung point of intersection. So, it falls under the clay area or the clay part. So, the soil is classified as a clay. And it is good as a foundation material. Yes. So, ganyan. Ginagamit yung USDA. Naawatan nyo, class? Yes, ma'am. So, i-screenshotin nyo nga ro din, tapos hindi sa marunong. Tada kayo timang agubra, na you just siguro kumita kayo ti kastoy na blank, tapos obrayan tayo. Kasi dete number 2, han ko nga inobra di dayan, anak lang. Nag-compute. Ay, sige, sa bali lang dito. May aten? Yes, ma'am. JJ, stop ko na. JJ, bangin rin. At tingnan natin yung binigay ko sa inyong methods of determining the percentage of gravel, sand, silt, and clay using the USDA USDA method. Okay? So, nakikita natin ang lower limit ng actually yung clay is less than 0.002. Okay? So less than 0.002 or just 0.02. Okay? So yung 0.002 na size, ang percentage finer niya, so percentage finer is 15%. So, yun na yun, yung pinaka-mababa na percentage. So, yun na yung clay size natin. Kasi percent finer. So, meaning, pag sinabing percent finer,
nag-pass siya sa ano ba yung number 200? Number 200 na SHIB. Yan. Number 200 na SHIB. Okay? So, tapos yung percentage ng silt natin, no? So, tinitingnan ko yung sa USDA, it's between 0.05 to 0.002. So, 0.05 to 0.002. So, kasali yung 0.005. So, to determine kung ano yung percentage niya is isusubtract natin yung upper limit sa lower limit ng percentage finer. Okay? Kaya, 65 minus 15, it will give us a silt size of 50%. Okay? 50%. Tapos, yung sand, yung pinaka-higher limit ng sand is 2. No? 2. Okay? So, 2 to 2.05 to 2.05 no? mm. 2 mm, 2.05. So, isusubtract natin yung higher, upper limit na 100 sa lower limit. So, it is 100. Ni-apply 100 minus 65. Sorry, 35 ko magayang dito. Nagkamali nga. Okay, so it should be 35. 100 minus 65. Paki-correcto lang na. Okay, so 100 minus 65 is 35%. Okay, so let us now classify. Kayo nga yung mag-classify. Kitain nyo dito kitain nyo dito chart. Kopyain nyo man dito 15%, 50%, 35%. 15, 50, 35. Stop ko dito ta inte kinopya. Tada kayo man timang kita. Okay.